Hello po, good day, sir and then ma'am. Ma'am, welcome po sa Eco POS namin. So ngayon po, explain ko po sa inyo kung paano po ma-function o paano po gamitin ang aming POS. So, double click lang po natin tong icon po na to. Then, ito na po siya. Then, manghihingi po ng password dito. Yun, ang nalagay po namin dito ang password is 123123, which is pwede rin naman natin mabago siya sa setting. Kay admin po to, username is admin, tapos password po niya is 123123. Yan, lagay po natin. Then, click lang po natin yan. Then, so, andito na po tayo sa place order or pinakamuka po ng ating POS. Yan, makita ko dyan, naka-online si admin. Yan, then pangalang company namin. And dito po, yan mga features po. Yan, calculator. Then sa more, makita po natin. Ito po, ano po. So number 1, i-journal na record. Dito natin makikita yung mga sales. Yan, mga record transaction. Ano po. Then sa pangalawa po, yung mga history. Then sa pangatlo, yung ating customer, mga suki po natin. Yan. Yun sa suki natin, mga kumukuha sa atin ng mga wholesale din. Ito naman sa redeem setting, pag meron po kayo mga pa-promo, ano po na items. Yan. So, muna po manage discount para po sa mga PWD. Malayo po kayong gumawa ng mga discount. Student discount, PWD discount, senior discount. Nasa sa inyo po kung ilang percent ibibigay nyo po. Then, ito po yung manage product. Dito po tayo ang gagawa po ng yun, add, edit, delete ng mga items po natin. Ano po? Or dito tayo maglalagay ng mga items natin sa ating POS. Dito po tayo mag-input. Then sa inventory, isa makikita natin, mamonitor natin yung mga stocks, mga cost, may edit rin po natin yan. Then dito naman po sa reading, pag close store na po, ano po, pipindutin natin ito, pag close store na po natin or end of the day na po natin, print na po ng report na po. Then sa database, export, import po ito, yung mga items natin, tuturo po natin sa inyo, step by step. Then lastly, na setting, dito natin mababago ang mga password ni admin, gagawa tayo ng cashier account, manager, yan po, ano po. So, yun po. Then, punta na tayo sa place order, yan. So, dito, explain ko po dito. Yan po, yung barcode, dito pong code na yan, ibig sabihin, dito po nababasa yung mga barcode ng items po natin. Item checker, ito po yung item checker, pag yung customer natin gusto malaman kung magkano presyo or nagtatanong sila magkano presyo ng items. So, dito po yung mga sample items na pwede po na i-check natin din. I-check po natin to para mabasa po yung, yan, check, pag china-check po to, may check yan, then X po natin, is pwede po tayo dito, hindi lang po barcode, pwede pong name na ayan, lumabas bagay na po. So pwede po natin, mabilis po natin makikita kung ano po yung gusto natin malaman, pangalan ng items po, kung magkano rin po yung price. Then pag ano naman po, yun na nga po, pag walang check yan, so mag-e-error kasi for the barcode na. Pero pag may check, pwedeng barcode, pwedeng name, ano po, yan, check na po natin siya, then X to. Kahit is first letter lang po mababasa na, pag lahat ng letter F, lahat po ng letter F. Next na. Dito sa sides po na kanan, may retail and wholesale po dito. Reminders lang po para sa mga kahera nyo. Kailangan aware po sila kung pang retail and wholesale po ibibigay nila. Ano po? So, ito po may discount for ano po, mga PWD. Then may mga suki, yan. Discount din dito sa quantity. Then void per items. And din dito yung resibo po, yung format po niya, ano po, mga computation. Then dito po sa baba merong ayan po, redeem items, then price editor, then cancel transaction, lahat po ng transaction makakancel po dyan. Then sa void transaction, pag ibabalik po ni customer, then sa keep, pag magpapakip po siya, then retrieve pag magbabalik. Then sa payment na, for example, transaction po tayo, ano,